Hi guys! Good morning! Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ana, isang OFW dito sa Hong Kong at isa rin po akong home baker. So ayan guys, nakagawa po pala ako ng ready for baking na tong bread na to. Bread dough. So ayan. Yan guys, ang aking ginawa na napakasarap. Sana po may try nyo. Simpleng do lang naman po yan. Then, naglagay po ako ng ginawa kong pork floss as filling niya. Then, buttered na spring onion. Pinaghalo ko lang po yung butter at saka spring onion. Yan yung po yung pang-toppings ko. So, ayan guys. Ito po yung aking ginawang pork floss. Dried pork na po siya na merong sesame seeds sa halo niya. Nakahalo. So, ayan guys. Sana po may try nyo din po ang ganitong klaseng bread. Simpleng do lang po. Then, parang Spanish bread po yung kanyang coatings. Then, meron pong simpleng bread. Yan po ay para sa alaga ko. So, ayan guys. Subukan nyo pong gumawa. Kasi simpleng do lang naman po yan. Na gusto ko rin pong ma-share sa inyo. Kasi masarap po siya. So, isa po akong OFW, kaya hindi po ganun kadali magkuha-kuha ng video. Alam nyo guys. So, nag-try lang po tayo na i-share natin. Ganyan. Paano ba natin makuha talaga ng... So, ayan guys. I-try nyo din po ang ganitong bread kasi masarap po. Basta simpleng do lang, hanap po kayo ng mga recipe ng gusto nyong tinapay. Kasi may iba-iba po kasi tayo ng gustong tinapay. Yung sa akin, simpleng do lang ito para sa all-purpose bread. So, ibig sabihin, pwede kang makagawa ng mga iba-iba. Pwedeng pandesal, pwedeng pang ibang tinapay. Hindi ko po masyadong mga kilala yung ibang tinapay kasi pandesal lang madali sa akin. Buns, yun. Pwede po sa buns. So, yun guys, ang aking nagawa. Ibibake ko na po ito. So, yan. Naisip ko lang kung anong video. Wala na po akong sukat-sukat. Hindi ko na po tinimbang ang aking butter at saka spring onion. Kasi pag once na mix mo na po kasi yun, madali na lang naman. Pang toppings lang naman po siya. So, tansya-tansya lang po talaga. Basta yung bread dough po na aking ginawa is yung normal lang po ng mga ginagawa sa pandesal. Napakarami pong recipe na kung gusto po talaga nating matuto guys. Napakadali lang pong gumawa ng tinapay. Kahit po wala tayong oven, meron lang po tayong mga kaldero na mga hindi po ginagamit, nakakasya po yung ating gustong lutuin na tinapay, pwede po yun. Kung may kawali naman po kayong malaki, mas maganda din po. Kaya wala pong hadlang para sa isang gusto po talagang matuto sa pagbibake. Marami pong paraan. Pwede pong yero, kasi sa tulad ko po, na simple lang po akong baker guys. Hindi po ako yung basta-basta nakakabili ng mga gusto kong gamit. So, kailangan ko po munang pag-ipunan. So, kagaya po ngayon, nandito po ako sa Hong Kong. Siyempre, nangangamuhan tayo. Hindi po natin hawak ang ating oras. Kumbaga, ang ginagawa ko na lang guys, singit. Gumagawa talaga ako ng way para makagawa ng aking tinapay. Hindi na po kasi ako dito guys bumibili ng aking pangkain. As in, sarili ko lang pong gawa. Kasi ang purpose ko naman po doon is yung mahasa talaga ako. Hindi lang po yung sa recipe, kundi yung sa oras. Kung gaano po tayo nakakagawa ng mga gawaing bahay dito sa ating amo, di ba? Isingit po natin para doon natin malaman kung paano tayo makagawa ng tinapay na mas mabilis at kumbaga natin yung time management.
di ba? Iba po kasi yung nakagawa ka lang ng tinapay, yung oras mo sa tinapay lang. Sa akin bilang isang OFW, masasabi ko na rin po na medyo mabilis na po akong gumawa ng tinapay. Kasi nga, syempre guys, marami pa po akong gagawin, pero naisisingit ko. Yun naman po kasi ay gusto ko talagang matuto at saka naghahanda na din po ako. Dahil hindi po ako laging OFW, hindi po ako laging andito. So, kailangan meron na po akong another na mapagkikitaan someday na nasa Pilipinas na po ako. So, kagaya po niyan, di ba? Hindi lang po ganun kaganda ang ating camera, guys. Unang-una, hindi po ganun ka modern ang aking cellphone. Hindi po siya yung bagong model. So, pasensya na sa ating. Basta, maganda po siyang tingnan. Lalo na kung dito sa akin. I-try nyo po guys. Yan po yung aking ma-share ngayon. Kasi sa aking pong pangangamuhan dito, medyo mahirap pa po sa akin na mag-edit-edit. Alam nyo, hanggat maaari ayaw ko nang mag-editing guys ng aking videos. Upload na lang kapag may time talaga or may chance tayo. Basta yan po yung akin po nang ma-share. Napakadami ko po kasing pwede sanang ma-upload. Pero dahil yung pag-i-edit po, hindi po ganun kadali. Kasi ang dami ko po pa talagang gagawin. Alam nyo guys, gusto ko lang kasi ma-continue to, na-start dito sa aking pagkukuha ng videos. At saka yung pagre-reels ko po kasi isinisingit ko na rin para kahit pa paano may naumpisahan po tayo habang andito tayo. Kasi syempre sayang po yung time. At saka yung signal po kasi dito mas ganda. So, yun. Kahit konti pa lang po yung mga viewers natin, tinutuloy ko lang kasi wala naman pong masama, diba? Umpisahan natin kung ano yung kaya natin. Kahit dahan-dahan lang hanggang sa malay natin, diba? Dumami. So, guys, kung mapanood mo po ito, naman po ako, paki-subscribe. Then, nagre-reels na din po ako. So, yan po. Ayan, guys. Happy naman po tayo kasi kahit pa paano ito, makagawa na tayo ng ating bread na masasabi ko, guys, na pwede ko ng pagkakitaan din sa Pilipinas. Kulang na lang po ako ng budget. Kulang na lang po ng time. Kasi may mga anak po ako. Then, solo parent na po ako. Kailangan ko rin talaga na mag-isip kung paano ko po maiso-survive yung aming araw-araw, kung paano ko po mabibigyan ng magandang kinabukasan yung aking mga anak kahit hindi na po ako mag-abroad. So, ito po yung isa sa dahilan kung bakit nag-aral talaga na ako dito. Although hindi pa po to school, pero masasabi kong certificate na lang po yung aking kulang as a baker. Kasi guys, kayang-kaya ko na rin po gumawa ng iba-ibang klaseng tinapay na hindi ko po kailangan tumingin pa sa mga kumbaga sa listahan or recipe na kailangan. Kasi meron na po akong sarili, nasa isip ko na din po. So, alam ko na yung timbang. Sa iba, hindi naman, syempre lahat, diba? Hindi naman natin ma-memorize talaga lahat. Pero masasabi ko, marami na din akong recipe na alam na hindi ko na din kailangan laging tumingin sa aking mga recipe po. So, yan guys. Diba? So, habang ako po nandito sa kusina, dito po pala ako sa Hong Kong, so hindi pa po nakakaalam. Ako po nag-aantay sa aking alaga. So, breakfast po namin ito. So, kailangan ko na din pong lutuin. Diba? Lutuin ko habang ako'y kumukuha ng video sa inyo. So, isa lang na po natin guys. Kasi syempre darating din yung aking amo. Marami pa po akong gagawin kung alam nyo naman. Isa lang na natin para kahit pa paano yung oras. Nakapagpapreheat na po pala ako ng oven. 100
degrees. So, i-bake ko po siya ng mga 20 minutes. Depende po sa aking gustong texture ng aking bread. So, ganun po yung aking ginagawa. So, habang ako po nakikipag-usap po sa inyo, kailangan po may magawa po akong trabaho tayo guys, kasi syempre may amo po tayo, darating yung aking amo. So, kailangan natin makagawa ng something habang kayo po'y kausap. So, yan. Habang ako po'y nag-aantay sa aking binibake, bugas po ako dito. And ito po yung aking buhay dito sa Hong Kong. Kailangan po natin isingit yung mga gusto natin guys, kasi hindi po tayo laging bata. Kagaya po sa akin, hindi na po ako bata. So, kailangan maging handa na tayo, diba? Kasi ang hirap pong malayo sa mga anak. Walang nag-guide sa ating mga anak, lalo na sa ating mga OFW. Kaya, kailangan guys, habang andito tayo sa abroad, mag-isip-isip din tayo kung ano yung mga pwede natin magawa sa Pilipinas. So, guys, habang nag-aantay po ako, baka sa pagkuha ko ng video na to, mga ano na lang guys, kasi kailangan ko pong maglinis. Mamadaliin ko na yung aking trabaho. Ang akin po kasing amo nandito mamaya. Nag-almusal lang sa baba. Maayos na guys. Ang ingay. So yun guys. By the way, thank you so much po sa mga manonood sa akin. At saka sa mga nag-subscribe, thank you so much po. Kasi malaking bagay po talaga yan. Bawat view niya, malaking bagay sa amin, sa akin. So ayun guys, hindi ko na po may papakita hanggang sa matapos yung oras ng aking pag-bake. Kasi nga, mahaba-haba pa po yung kalalagay lang po natin, di ba? So, yan guys, sa mga gusto pong matuto katulad ko, lalo na sa mga OFW, mag-start po kayo sa simpleng do lang para makagawa po kayo ng gusto nyo bread. I-level up nyo na lang po kagaya sa mga ginagawa ko. Nag-a-add na po ako sa mga gusto ko hanggang sa ma-master po natin ang pag-bake. So ayun guys, thank you so much. Babay na po. Marami na po akong gagawin. So, kailangan ko na pong pumupunta sa mga kwarto para maglinis habang yung aking pong alaga ay natutulog pa. Siya po yung aking inaantay para po ma-serve ko yung aking pong ibinake na tinapay na yun. So, pagkain po namin ng alaga ko. Ayan. Bye-bye. Thank you so much po sa manonood. God bless po sa ating lahat.